Ni Sayama noong Enero taong 2020, nakita natin ang isang batang lalaki na tumatakbo sa gitna ng kagubatan sa gabi. Bigla siyang natapilok at narinig natin ang isang tinig na tumatawag kay Hikaru at isa pang tinig na nagtatanong, nahanap mo na ba siya? Bumangon ang bata, may hawak na flashlight, at nagpatuloy sa pagtakbo. Narinig natin ulit ang tinig na tumatawag kay Hikaru at nagsasabing, wala na itong silbi. At narinig natin ang isa pang tinig na nagsasabi, hindi na natin kayang maghanap dito. Umuwi na tayo. Samantala, ang bata ay tumatakbo pa rin sa madilim at ulan ng kagubatan, na parang may hinahanap. At nakita natin ang isang taong nasugatan na nagsasabing, Yoshiki. Pagkatapos noon, nakita natin ang isang bag na nakalagay sa lupa at ang batang tumatawag kay Hikaru, pero nawalan siya ng pag-asa nang makita niya na isang puno ng kahoy lang at patuloy siyang tumakbo. Pagkatapos noon, nakita namin ang mata ng isang taong nasasaktan na nagsasabing, dakilang Onoki at kailangan niya ng tulong. Tapos nakita namin ang batang sumisigaw ng malakas, Hikaru. At bigla naming nakita ang isang batang sugatan na nakahiga sa lupa, umaabot ang kamay para humingi ng tulong. Pagkatapos ay napunta ang eksena sa isang maliwanag na umaga sa nayon ng Kibitoshi noong Hulyo taong 2020. Narinig namin ang isang batang humihingi ng ice cream at sinasabing maganda at malamig ang panahon. At ang isa pang bata ay nagsabi, ito lang ang meron sila rito at binigyan niya ng ice cream ang isa pang bata at nagtanong, ano ba yung mga mali sa pagsulat dito? Nakita namin ang dalawang magkaibigang magkasama at ang isa ay nagreklamo sa isa na ang hayop na si Mr. Hara ay pinaglalakad sila sa ilalim ng tirik na araw. Sumagot ang isa sa kanila, Hikaru, dapat mong pagbutihin ang pananalita mo. Naging malinaw sa atin na ang batang may dilaw na buhok ay si Hikaru. At sinabi niya sa kaibigan niya, tama ka. At nagsimulang kumain ng ice cream. Ipinagkibit balikat ng kaibigan niya na nawala siya ng 1 linggo sa bundok na yon. Pero hindi yun maalala ni Hikaru. Nagulat ang bata na hindi maalala ito ng kaibigan niyang si Hikaru, kahit nakalahating taon na ang nakalipas mula nang mangyari yun. Tinanong ni Hikaru ang kaibigan kung bakit ba siya paulit-ulit na tinatanong. At sumagot ang kaibigan niya na nag-alala silang lahat ng mga araw na yon. At tinatanong ni Hikaru ang kaibigan niya kung nalungkot ba ito nang wala siya, at sumagot naman ang kaibigan na hindi. Pero tinawag siyang sinungaling ni Hikaru at sinabing umiyak ito at paulit-ulit na sinabi, Hikaru, huwag mo akong iwan. Ipinatong naman ng kaibigan niya ang mga kamay sa ulo. Naiinis si Hikaru noon at tiningnan ang kaibigan, sinisisi ito dahil binubuli daw siya dahil maliit siya. Nalaman natin na nasa isang hintuan ng school bus sila. At narinig natin na may kakaibang itatanong ang kaibigan ni Hikaru. Nang asar si Hikaru, magko-confess ka ba sa akin? Diniina naman ng kaibigan na hindi at ipinaliwanag na may matagal na siyang iniisip at lagi niyang naiisip at ngayong pagkakataon, nakikita natin na may anino sa lugar habang siya'y nagsasalita. At ang kaibigan ni Hikaru ay nagpatuloy at nagsabi, hindi ka si Hikaru, di ba? Nagulat si Hikaru sa sinabi ng kaibigan niya at sabi, akala ko'y perpekto ang panggagaya ko sa sarili ko. At bigla tayong nakakita ng mukha na may kakaibang lumalabas dito. At ang kaibigan niya ay nagtaka sa pangyayaring ito at nabitawan ng ice cream. Lumapit si Hikaru sa kaibigan niya at ang mukha niya ay may kakaibang bagay. At niyakap niya ito at pinakiusapan na huwag sabihin kanino man. At nagpatuloy siya na nakaranas siya ng malaking kasiyahan sa pamumuhay bilang tao. At ipinaliwanag niya rito na ito ay tunay na kasiyahan para sa kanya at hiniling na huwag sabihin sino man dahil ayaw niyang patayin siya. Tumahimik ang kaibigan niya at hindi makapagsalita sa gulat. At naging malinaw na wala na si Hikaru at wala nang paraan para mabago yun. At umiyak ang kaibigan at nangako na hindi niya yun sasabihin kanino man. Pagkaraan ng ilang panahon, may narinig kaming nagtanong, ano ang gagawin mo pagkatapos magtapos sa Kibugeyama High School? At nakita namin na lumaki na si Hikaru at ipinaliwanag niya na hindi niya alam ang gagawin niya pagkatapos magtapos. At sinundan pa niya yon na siya na ang magmamana ng bukid ng kanyang lolo. At pagkatapos noon, tiningnan niya ang taong kausap at tinanong, kumusta ka naman, Yoshiki? Naging malinaw sa atin na Yoshiki ang pangalan ng kaibigan niya. Sinabi ni Yoshiki na hindi rin niya alam ang gagawin niya pagkatapos ng high school. Sabi naman ni Hikaru,
Matalino siya at dapat siyang umalis ng baryo at mag-aral sa universidad sa Tokyo, at biro niya, ayaw mo naman sigurong iwanan ako, di ba? At nakita natin si Hikaru na naglalakad sa baryo at sinabi kay Yoshiki, kahit makahanap man ako ng girlfriend sa Tokyo, hindi ko iiwanan ang bahay ni Yoshiki. Kaya hindi siya dadalhin ni Yoshiki doon. Narinig natin si Yoshiki na nagsabi, parang makakahanap pa naman ako ng girlfriend. Sinabi ni Hikaru na palagi siyang nakasimangot kapag pinag-uusapan yun at sinigurado kay Yoshiki na madali siyang makakahanap ng girlfriend. At pagkatapos nun, nakita natin si Hikaru na naglalakad at hinawakan siya ni Yoshiki sa kamay at tinanong. Tinanong niya kung kumusta na ito. At tinanong siya ni Yoshiki tungkol sa weekend. Sinabi ni Hikaru na pupunta siya sa bundok. Tinanong siya ni Yoshiki kung bakit sa bundok. Ipinaliwanag sa kanya ni Hikaru na lihim yun. At nakita natin si Yoshiki na biglang nagising sa kanyang kwarto at narinig natin ang isang taong nagsasabi sa kanya, gising na Yoshiki, handa na ang almusal. At habang nasa ganun si Yoshiki, kinukumbinsi niya ang sarili na panaginip lang yun tungkol sa huling araw na siya ay nabubuhay. At nagpatuloy siya. Ang huling nakita niya ay ang paggaya niya kay Mr. Hara. At nakita natin siyang nasasaktan habang nasa kama siya. At may narinig tayong tumatawag sa kanya at nagsasabing handa na ang almusal. Nakita natin si Yoshiki na bumababa sa hagdan at nakakita ng dalawang babae. Tinanong siya ng isang babae kung kumusta na siya, kung bakit siya puyat buong gabi. At pagkatapos noon, makikita natin si Yoshiki sa hapagkainan habang kumakain ng almusal kasama ang isang tao. At heto ang balita sa panahon. At alam natin na ang tag-araw ngayong taon ay magiging mainit na mainit. Tinatanong siya ng taong ito tungkol kay Kaoru. Tulog pa ba siya? At nakita natin siyang natutulog. Pagkatapos ay babalik tayo kay Yoshiki na nagbabasa sa kanyang telepono at maririnig natin ang boses ng isang babae na nagsasabing dumating na si Hikaru at tumayo si Yoshiki at pumunta at nakita natin si Hikaru na bumati sa kanya ng magandang umaga. Tiningnan siya ni Yoshiki at lumabas ng bahay at sinabihang umalis na agad o kaya'y malilate sila. Tiningnan siya ni Hikaru at pumayag para hindi sila mapag-alitan ni Professor Hara. At makikita natin sina Yoshiki at Hikaru na naglalakad. Nasa daan at kinakausap siya ni Hikaru tungkol sa nanay niya na nagluto ng pagkain at sabay nilang sinarapan yun. At habang ginagawa yun, tinitignan siya ni Yoshiki at sinabi sa sarili, wala nang pakialam kung sino si Hikaru. Mas mabuti na siya kaysa wala. At pagkatapos noon, nakita natin si Tanaka na may dalang bag na may hamster na kumakatok sa pinto ng isang silid sa isang gusali. At sa Kabogiyama High School, ang kumpanya niya ang nagpadala sa kanya roon. At sa susunod na eksena, nakita natin ang isang grupo ng mga estudyante na nagpapraktis ng kanta at kasama si Yoshiki. At sa tabi niya ay nakatayo ang isang kasamahan na nang asar sa kanya habang kumakanta. At nakatingin si Yoshiki kay Hikaru na manghang-mangha. Pagkatapos ay lumipat sa taong nagngangalang Tanaka na sinisira ang pinto ng isang silid at sa likuran niya, isang lalaki at isang babae. At sinabi niya na may kainahinala at tumingin sa isang lugar sa silid at sinabi, oo, naroon nga. Pagkatapos ay nakita natin ang estudyante na kumakanta habang hinahanap ni Tanaka ang silid. At bigla nating nakita ang mukha ng isang kakaibang nilalang sa dingding ng silid na parang nakikisabay sa pagkanta ng mga estudyante. At nakita natin si Tanaka na nagbubukas ng isang bahagi ng silid. At sa oras na ito, nakita natin ang isang guro na nagsasabi na may mga talento sa mga estudyante. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Tanaka na nagawang mabuksan ang lugar na ito. Pagkatapos ay nakita natin ang kasamahan ni Yoshiki at Hikaru na tumatakbo sa hagdan at nagrereklamo na pagod na siya at nagtataka kung bakit mayroong isang pagsasaya sa pag-awit sa lahat ng aktibidad. Ipinaliwanag ni Yoshiki na sa tingin niya'y kabayaran ito dahil sa pagkansela ng pista ng kultura noong nakaraang taon. Narinig namin si Hikaru na nagsabing nagustuhan niya ang pag-awit. Sabi ni Yoshiki, hindi ka naman kumanta. Nakatitig ka lang sa papel. Ipinaliwanag ni Hikaru na interesado siyang malaman ang kahulugan ng mga liriko. Nang mga oras na yon, may dalawang babae na lumabas sa likuran nila at tinanong kung saan sila pupunta. At ipinaliwanag nila na wala silang klase sa science, pero may meeting sila sa silid-aralan at manunood sila ng sine. At dito na nasasabik si Hikaru. At sa mga oras na ito, nakita natin si Tanaka na may kausap sa telepono at nagpapaliwanag.
na wala ni isang atom na may kaugnayan sa bagay na ito. At naririnig namin ang tinig ng kausap niya na nagsasabing, nakakadismaya ito. At si Tanaka ay nagsabi, akala mo'y may natutunan na ang kumpanya matapos ang mga siglo ng pananaliksik at hindi makapaniwala na ito'y umiiral pa rin. At nakikita natin ang babaeng kausap niya na nasa isang liblib na lugar at sinasabihan siyang tumigil na sa pagrereklamo sa kanilang kumpanya dahil baka may makapagbalita sa mga namamahala. Kaya sinabi ni Tanaka sa kanya na huwag mag-alala dahil seryoso siya sa kanyang trabaho at nagpaalam na sa kanya at pumunta sa silid at nakita ang lalaki at babaeng magkayakap at tinitigan sila at sinabi sa sarili na hindi magiging madali ang paghahanap sa bagay na ito. Nakikita natin ang mga estudyante sa silid-aralan na nanunood ng pelikula. Ayaw ni Yoshiki sa pelikula. Tiningnan niya si Hikaru na nanunood at umiiyak. Tinanong siya ni Yoshiki kung bakit siya umiiyak. Ipinaliwanag ni Hikaru na 5 na nilang beses na napanood ang pelikulang yun. Sinabi niya kay Yoshiki na alam na niya ito at nakaimbak na sa alaala niya. Pero para sa kanya, para pa rin itong unang beses niyang napapanood. Pagkatapos noon, nakita natin si Hikaru na nakatayo kasama si Yoshiki na naghahanap ng susi niya. Pinayuhan siya ni Yoshiki na silipin ang bag niya. Nang mga sandaling yon, may babaeng nagtanong sa kaibigan niya kung nag-eensayo ba ito sa bahay. Nakita natin si Hikaru na naghahanap ng susi sa bag niya at ang 2 babae. Nagkukulitan. Sa wakas, nahanap na ni Hikaru ang susi niya. May grupo ng mga estudyante na magtotugtog. Sabi ni Yoshiki kay Hikaru, tara na. Nagtugtog ang mga estudyante at makikita ang mga eksena sa paaralan, mga estudyante at silid-aralan. Naglalakad at nag-uusap sina Hikaru at Yoshiki, may mga naglalaro ng baseball at volleyball. Nakita sina Hikaru at Yoshiki na nagbibisikleta at pababa na sa daan, at may nakitang karatula para sa Daruma Street Shopping Arcade. Nakita ni Hikaru at Yoshiki ang poster ng Master X Master at napangiti si Hikaru. Tapos, nakita si Hikaru na may hawak na pagkain at mukhang masaya. Tinitigan niya si Yoshiki at sinabi, minsan naming kinakain ito. Tumango si Yoshiki. Nilanghap ni Hikaru ang pagkain at sumigaw na masarap ito. Sinaway siya ni Yoshiki na hinaan ang boses. Nagtataka siya, naaalala mo pa naman ang pagkain tapos parang bago pa rin sa'yo. Ipinaliwanag ni Hikaru sa kanya noon na naaalala niya ang mga alaala, pero hindi ang mismong karanasan. Paliwanag niya na hindi pa siya nabuhay noon at ito ang unang karanasan niya bilang tao. Tanong ni Yoshiki, multo ba siya? Sagot ni Hikaru, hindi niya alam. Pagkatapos noon, may nakitang papalapit na pusa. Dagdag pa niya na, isang mabangis na hayop. Tapos lumapit ang pusa sa kanila at nalaman nilang ang pangalan nito ay Means. Ipinaliwanag ni Yoshiki na lumaki ang pasang ito dahil palaging pinapakain ng karne ng karinderiya. Lumapit si Hikaru sa pusa. Bigla na lang sumigaw ang pusa at tumakbo palayo dahil sa takot kay Hikaru. Natuwa si Hikaru sa mabilis na pagtakas ng pusa. Nanghihinayang at natatakot si Yoshiki habang pinagmamasdan nito. Tinanong ni Yoshiki si Hikaru kung may gustong puntahan sa bayan. Tinanong naman siya ni Hikaru kung sasama siya. Nagulat siya kay Yoshiki dahil mabait ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Yoshiki na hindi ito kabaitan, kundi pagpapakumbaba niya sa lahat. Lalo na sa sarili niya. Hindi naintindihan ni Hikaru ang ibig sabihin ni Yoshiki, pero nakikita niyang palagi itong mabait sa kanya. Pagkatapos noon, may nakita kaming babae na nakatayo sa harap ng isang restaurant. Nag-order siya ng pagkain, pero nang dumaan si Hikaru sa likuran niya, nagulat ang babae at napatingin sa kanya habang nagbibisikleta. Nakita namin ang 2 magkaibigan na naglalakad sa isang tulay na nasa ibabaw ng tubig. Napansin ni Hikaru ang isang dambuhalang nakadapo sa isang bisikleta. Ipinaliwanag sa kanya ni Yoshiki na ang pulang tag-araw na dambuhalang ay ibang-iba sa pulang taglagas na dambuhalang. Tinanong siya ni Hikaru tungkol sa pagkakaiba, pero ayaw muna itong ipaliwanag ni Yoshiki ngayon, pero sinabi niyang, ang pulang mga dambuhalang tutubing taglagas at tag-araw ay halos magkapareho, ngunit 2 magkaibang uri sila ng tutubi. Sumagot si Hikaru at sinabi, kaya ka pala tinatawag na Amil. Iniwan siya ni Yoshiki at nag-isip, ano kaya itong itsura ni Hikaru pero hindi naman siya. Hiniling ni Hikaru na hintayin siya. Tumayo si Yoshiki, nagsasalita sa sarili, at sinabing nakakabaliw, dahil nakikisama siya, at takot na takot siya.
Hindi niya maintindihan kung bakit, at mukhang mababaliw na siya. Pero sinabi niya, kahit peke man itong si Hikaru, gusto niyang manatili ito. Samantala, tinanong siya ni Hikaru na gustong tapusin ang pagbabasa ng Master X Master. Tiningnan siya ni Yoshiki at pumayag. Napatingin siya sa isang gagamba, at nag-isip kung gaano nakalayo ang nabasa niya. Nalaman niya kay Hikaru na nasa umpisa pa lang siya, at sinabihan niya itong pwedeng tapusin na lang ang pagbabasa sa bahay, pero wala pa siya ng ikatlong bahagi. Tinatanong ni Hikaru si Yoshiki kung bakit may 11 kopya siya ng unang bahagi. Nang mga sandaling yun, nakita nilang may isang matandang babae na nakatayo sa harap nila, sumisigaw, at takot na nagtatanong, bakit bumaba sa bundok ang dakilang Nunoki? Nagtataka si Hikaru kung ano ang ibig sabihin nito, pero sinabi ni Yoshiki na huwag nang makialam. Ipinaliwanag niya na nakakatakot sa kanya ang mga ganoong bagay. Naiintindihan nito ni Hikaru, at humakbang siya ng isa, pero natakot sa kanya ang babae at tumakbo, na nagsasabing, umalis ka na, lumayas ka rito, at pumasok siya sa kanyang bahay at isinara ang pinto. Pinakiusapan ni Yoshiki si Hikaru na umalis, pero namula ang mga mata ni Hikaru. Pagkatapos noon, nakarating ang dalawang magkaibigan sa nayon, at tinanong ni Yoshiki si Hikaru, so, patay na ang tunay na Hikaru. Sumagot ang peking Hikaru, oo. Dagdag pa niya, mainit pa ang katawan niya, at tumitibok pa ang puso niya, pero patay na siya. Ikinwento pa niya na nang makita niya ito, hihingal na hiningal na ito. Kinuwento niya ang naaalala niya mula sa araw na yon, na naglalakad-lakad siya sa matagal sa bundok, wala siyang naramdaman, at natagpuan niya si Hikaru na naghihingalo, at bigla na lang siyang naging ganito. Dumating si Yoshiki sa pintuan niya, at sinabi ng peking Hikaru, bukas ulit, at bago umalis si Hikaru, tinanong siya ni Yoshiki kung gusto niya ito. Nagulat si Hikaru, at sumagot ng oo. Naisip ni Yoshiki, unang beses niya yun nasabi, at umiiyak na sinabi niya, huwag mo na ulit akong iiwan, at pumasok siya sa bahay at isinara ang pinto, at umalis si Hikaru. Nanaginip si Yoshiki ng nilalang na ito, at may mga taong nakapaligid sa kanya na nag-uusap, at nakita natin ang isang kakaibang nilalang ang papalapit sa bahay ng matandang ginang, at natatakot ang ginang at nagsabi, layo. At ang nilalang ay nagsalita ng nakakatakot na tinig at nag-utos na buksan niya ang pinto dahil may dala siyang pakete para sa kanya, at ang ginang ay natatakot at ayaw itong buksan para sa kanya. Nang mga sandaling yun, nagising si Yoshiki sa mga ingay ng kanyang pamilya, at nakita natin ang nilalang, samantala, ay pilit na pumapasok sa bahay ng ginang, at umiyak si Yoshiki. Ang matandang ginang ay nagsabi, pakete sa ganitong oras ay hindi makatwiran, at alam ng nilalang na nasa loob siya, at paulit-ulit nitong sinabi, Ginang Matsuura, at ang ginang ay sumigaw ng sumigaw, at samantala, nakita natin si Yoshiki na umiiyak, at pagkatapos ay nanahimik ang bahay ni Madam Matsuura, at narinig natin ang boses ni Hikaru na nagsasabing nasa loob siya, at iniharap ni Madam Matsuura ang mukha niya, at bigla siyang sumigaw, at narinig natin ang boses ni Yoshiki na nagsasabing, magandang gabi, Hikaru. Pagkatapos noon, nakita natin ang mga pulis na nakatayo sa harap ng bahay ni Madam Matsuura, at kinilala siya ng anak niya, at samantala, nakita natin ang isang lalaki na nagsasabing siya naman ang susunod. Sinabi pa niya na darating ang makapangyarihang si Nunoki para kunin siya, at samantala, nakita natin ang dalawang lalaki na nagsasabing hindi gumana ang mga ritual na endo. Pagkatapos noon, lumipat tayo kay Tanaka, kung sino ang kausap sa telepono na ang pangalan ay Takeda, at sasabihin nitong pupunta siya roon bukas ng umaga, at mag-aalok ng tulong. Dagdag pa niya na ayaw niyang pumunta sa nayon ng Kabitachi, at hindi alam ng mga taga-nayon ang kinakaharap nila, at hindi ito madaling maayos. Nagsimula ang mga pangyayari ng sigawan ni Hikaru si Yoshiki na pabagalin ang pagbibisikleta dahil masyadong mabilis, pero biglang huminto si Yoshiki, kaya sinaway naman siya ni Hikaru dahil sa pagtigil. Pero huminto si Yoshiki dahil may nakita siyang sasakyan ng pulis sa unahan. Tinatanong ni Yoshiki si Hikaru kung ano ang nangyari, at sinagot ni Hikaru na namatay si Ginang Matsuura ngayong umaga. Sabi ni Yoshiki, Matsuura ang pangalan, at naalala niya ang mukha nito habang sumisigaw. Si Hikaru ay masaya dahil unang beses niyang nakakita ng sasakyan ng pulis. Kinakabahan si Yoshiki habang nakatingin sa kanya. Samantala, si Tanaka naman ay nakikita nating nagmamaneho at papalapit sa nayon.
Tapos si Hikaru naman ay nakatayo sa paaralan kasama ang guru niya, at naririnig natin ang isang babaeng estudyante na nagsasabi, "Naalala mo ba ang sinabi ni Hara kaninang umaga sa klase?" Sumagot si Yoshiki, "Tungkol ba yun sa matandang babae?" Tugon ng babae, "Oo, nagpakamatay siya." Isang kaibigan nila ang sumigaw dahil sa takot at nagpaliwanag na baka may nakita siyang hindi dapat makita. Tinitigan ni Yoshiki si Hikaru at pinaghihinalaan na may kinalaman ito sa pagkamatay ng matandang babae. Isa pang estudyante, nagpapaliwanag na ang nakakatakot na mga pangyayari nitong mga nakaraang araw ay kinakatakutan na niya. Ang kaibigan na natatakot ay iniisip na may sumpa siya dahil palagi siyang dumadaan sa daang patungo sa kanyang bahay sa silangan ng bundok dahil sa pagkukumpuni ng tunnel. Dumadaan siya sa isang shortcut sa kagubatan, at dagdag pa niya na ang kagubatan ay napakakatakot. Isang babaeng estudyante ang kinabahan sa kanyang mga sinabi. Ipinaliwanag ng kaibigan sa kanya na hindi siya makakita ng maayos sa kagubatan at naninigas ang kanyang katawan kapag tumitingin siya sa itaas. Bigla namang sumigaw ang isa pang estudyante na gusto niya ang kwento, pero hiniling ng kaibigan kay Yoshiki na samahan siya pauwi. Ngunit tumanggi si Yoshiki habang nakatingin kay Hikaru. Tinatanong siya ng kaibigan kung bakit at nanunuyos sa kanya na parang pagsubok ng tapang. Sumagot si Yoshiki na dapat iwanan na lang ito sa mga turistang dumarating, pero nagmakaawa pa rin ang kaibigan. Bigla na lang sumulpot si Hikaru at nagpaliwanag na handa na siyang sumama. Nagulat silang lahat at tinanong kung sigurado ba siya. Tanong ng isa sa mga estudyante, "Di ba nahimite ka habang nanunood ng horror movie?" Paliwanag ni Hikaru na hindi na siya natatakot sa mga ganoong bagay, at tinanong niya si Yoshiki, "Hindi ba totoo yun?" Kinakabahang tumingin si Yoshiki sa kanya at sumagot, "Oo." Paliwanag ng kaibigan na sina Yoshiki, Yuki, Asako, at Hikaru ang sasama sa kanya pauwi. Paliwanag ni Asako na silang lahat ay magiging ligtas na magkakasama. Samantala, si Tanaka ay dumating sa nayon at humingi ng paumanhin dahil sa pagkahuli. Isang lalaki mula sa nayon ang sumigaw sa kanya na siya ay napakalate na. Pinakiusapan siya ni Tanaka na pag-usapan na lang ito sa loob dahil sa init. Nakita natin ang isang abandonadong bahay at narinig si Tanaka na nakikipag-usap sa mga taga-nayon at nainupahan nila siya upang imbestigahan ang bagay na yun. Binuksan ni Tanaka ang sirang salamin ng pinto ng bahay at silang lahat ay pumasok. Nakita nilang ang lugar ay napakadumi. Tinanong ni Tanaka ang taong nakatayo, na si Takeda, tungkol sa kanyang ama. Ipinaliwanag sa kanya ni Takeda na ang kanyang ama ay natatakot at ayaw lumabas ng kanyang silid at gusto na lamang magpakamatay. Tumawa si Tanaka nang marinig ito. Nagalit sa kanya si Takeda at humawak. Hinayla siya sa damit at ipinaliwanag na maraming namamatay sa nayon at naniniwala siyang ang kumpanya ni Tanaka ang may kagagawa ng pagkasira nito. Ipinaliwanag naman ni Tanaka na ang pagpapahintulot sa isang walang alam na kumpanya na baguhin ang lupain ay magdudulot sana ng malaking kapahamakan, ngunit napigilan ito ng kanyang kumpanya at dapat siyang pasalamatan. Isang taga-nayon ang nagsabi, "Isang kumpanya, sana'y nalaman lang natin kung sino sila." At hindi lang si Ginang Matsuura, ngunit may kakaibang mga pangyayari sa nayon at nawawala ang anak ng pamilyang Endo at dagdag pa niya na nabigo ang kanilang mga ritual at ito ang dahilan ng paglala ng sitwasyon. Nakita natin ang 5 magkakaibigan na nakarating na sa gubat at natatakot na nakatingin dito. Tinatanong ni Asako si Yuki kung natatakot ba siya. Sumagot si Yuki na imposible yun. Biglang sumigaw ang kaibigan nila sa takot, na sobrang natatakot siya at baka mamatay. Pero hindi nila pinansin ang sinabi nito at pumasok sila sa gubat, nahabol naman sila nito. Pagkatapos, nakita natin na natawid na nila ang daan sa gubat at walang nangyari sa kanila. Nagpasalamat ang kaibigan nila sa pagsama sa kanya pauwi at nagpaalala ng ingat sa pag-uwi nila. Samantala, may nakikitang mga lumang poster at naririnig si Tanaka na nagsasabing, "Ang dakilang Nunoki," at ipinaliwanag niya na may nakita siguro ang babae sa kanyang nakaraan. At narinig natin ang mga taga-baryo na nagsasabi na nakaranas siguro ito ng isang nakakagulat na pangyayari. Sa mga bundok noong kabataan niya at nakita niya yon. Naghahanap si Tanaka at sinasabi niyang ito ang dahilan kaya nabaliw ang babae. Ipinaliwanag ng mga taga-baryo na hindi naman ganoon ang babae, pero nawala ang anak niya nang walang bakas. Tinanong ni Tanaka kung kilala nila ng mabuti ang babae at idinagdag niyang natatakot ang babae sa kung anuman ang nasa bundok na yon,
pero siya'y lalong naaakit habang lumalakas ang takot nito. Samantala, makikita natin ang apat na magkakaibigan sa kagubatan at sinabi ni Yoshiki na kailangan nilang bumalik sa kagubatan. Nakita ni Asako na napagod na sila at ipinaliwanag ni Yuki na kinagat siya ng insekto. Masaya si Osaka sa paligid. Kinabahan si Yoshiki habang nakatingin sa kanya, pero habang naglalakad sila, may nakabantay sa kanila. Bigla na lamang nakakita si Yoshiki ng isang kulot na puting guhit sa kagubatan, ngunit nagbabago ang hugis nito. Nagtataka si Yoshiki kung ano ito. Nakakita si Yoshiki ng isang nilalang na may mahabang ulo na umiiling-iling papalapit sa kanya. Natakot si Yoshiki, ngunit narinig niya si Hikaru na nagsabi sa kanya, "Nakita ko, sinusundan ka nito," at idinagdag pa na hindi ito maganda ang ibig sabihin at namumula ang mga mata nito. Biglang may narinig kaming malakas na tunog at nakita naming sumigaw si Hikaru at may dugong lumabas sa ilong niya. Samantala, nakita namin si Tanaka na nakaupo kasama ang mga taga-baryo at tinanong siya ng isa, "Bakit nga pala tayo napunta sa bahay ni Mikasa?" Ipinaliwanag ni Tanaka na kailangan niya ng mas ligtas na lugar at sinabi niyang naglagay siya ng proteksyon sa paligid ng dambana sa bahay ni Mikasa. Nagulat sila at sinabi pa niya na umakyat siya sa bundok kaninang umaga at doon niya ito nahanap na bag. Narinig namin ng isang miyembro ng Nayo na nagsabi na yun ang bag na ginagamit ni Ko noon at nagtataka sila kung ang anak niyang si Hikaru ang nagdala nito sa bundok. Sinabi ni Tanaka sa kanila, hayaan nilang makita kung ano ang laman nito at nagpanik sila nang makita ang isang itim na bato na may mukha. Naniniwala si Tanaka na ulo yun ng tao. Nagtataka sila kung bakit naroon ang bagay na yun sa bag. Sumagot si Tanaka, sino ang nakakaalam, marahil panlaban yun sa mga espiritu sa kagubatan. Kinarga ni Tanaka ito at ngumiti at sinabi na walang masamang mangyayari sa kanila hanggat nasa kanila ang batong ito at naisip niya noong una na may kinalaman ito sa pang-aabuso sa bundok. Tanong ng isang taga-baryo sa kanya, nawala na ba ang pang-aabuso sa bundok? Sagot ni Tanaka na pagmamalabis ang ay dugtong ang lahat dito, lalo na't nangyari ang sa lola. Tanong ni Yakita, anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag niya na bumaba siya galing sa bundok. Nagulat ang lahat at dagdag pa ni Tanaka na nagtatago siya at nag-aabang sa atin. Sabi ng isa, tama si Yuki at tinapos ni Kyubitashi ang Yudakari Kibu Gaiyama at tinanong nila siya, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Tanaka kung maaari na siyang maghanap. Bumalik tayo sa mga kaibigan at narinig ang tunog ng pagsabog at nakita si Asako na nasasaktan at inilagay niya ang kamay sa ulo at nagtataka kung ano ang malakas na tunog na yon, at bumagsak sa lupa. Tinawag siya ni Yuki at bigla naming nakita si Osako na hinahawakan ang kamay ni Yuki at hinayla siya, at tumakbo sila sa kagubatan. At sa sandaling yon, ginaising ni Yoshiki si Hikaru, na iminulat ang mga mata, at tinanong siya ni Yoshiki kung ayos lang ba siya. At hinawakan ni Hikaru ang ilong niya at sumagot na, may sipon lang ako, at tinanong kung may tissue siya. Sumagot si Yoshiki na wala, at tinanong kung ano ang ginawa niya. Ipinaliwanag ni Hikaru na ang bagay na iyon ay gusto umanong dam-aikit kay Yoshiki kaya dinurog at kinain niya ito, at dagdag pa niya, parang nasipsip o nalunok niya ito pero nakakadiri raw at naging dahilan ng pagdurugo ng ilong niya. Dumudugo si Hikaru at ipinaliwanag niya kay Yoshiki na huwag tumingin sa kahit ano kundi sa kanya at idinagdag pa niya na sinusundan nito si Yoshiki dahil tinitignan niya ito at siya lang ang pwedeng kumapit sa kanya. Nagulat si Yoshiki pero hinayla siya ni Hikaru sa damit at inakusahan ng kawalang alam at inutusan na huwag tumingin dito at sabihin kung may iba pa siyang makita. Hiningi ni Yoshiki na tigilan na ang paghila sa damit niya. Samantala, pinapanood sila nina Asuka at Yuki sa labas ng gubat at humingi sila ng paumanhin sa pag-iwan sa kanila pero nakita nilang dumudugo si Hikaru. Ipinaliwanag ni Hikaru na nadulas lang siya. Kinumpirma ni Yuki na may narinig silang malakas na tunog. Sinabi ni Hikaru na baka may nagpaputok ng isang uri ng baril na may malakas na ingay. Kamalian at para kumalma at wala namang nangyari. Iniisip ni Asako kung kanila ba ang tunog na yun at nawala na ang nakakatakot na pakiramdam sa kagubatan at dito nakatingin si Hikaru sa kanya gamit ang kanyang mga pulang mata at nagpatuloy si Asako at nagtanong, pinagbigyan ba ng bawat isa ang isa't isa? Tinanong ni Yoshiki si Hikaru kung sigurado ba siyang hindi siya nasaktan. Ipinaliwanag sa kanya ni Hikaru na hindi niya alam ang ibig sabihin ng masaktan at bigla na lamang tinitigan ni Hikaru si Yoshiki na parang sinusuri niya ito at sabi niya sa sarili,
hindi ko na kailangang kunin siya, sasama naman siya sa akin. At bigla na lang may nakita kaming apoy. Nakangiti si Hikaru, at nakikita natin na nasa isip niya, sisiguraduhin kung hindi siya mawawala sa akin. Pagkatapos noon, nakikita natin ang mga nagliliyab na piraso at naririnig natin ang isang nagsasabi, Hikaru, kung may babaeng magugustuhan ka, magmadali kang pakasalan siya. Sumagot si Hikaru, ano ang mangyayari kung hindi? Tugon naman nito, dadalhin siya ni Yunoki sa bundok at isa iyong tuntunin ng pamilyang Endo na may kasunduan silang huwag pakialaman ang kanilang pamilya. Magiging ligtas siya kung pakakasalan mo siya. Naririnig natin si Hikaru na nagtatanong kung bakit dinadala ng mga tao ang iba. Sagot naman nito, dahil nag-iisa siya at hindi ito makakasama sa ating pamilya, pero may malapit sa atin ang kukunin at nilinaw nitong alamat lamang iyon. Nagulat si Hikaru, nalulungkot. Mamaya sa eskwela, nakita namin sina Yoshiki at Hikaru sa isang silid at gusto ni Yoshiki na maunawaan kung paano napunta iyon kay Hikaru. Binuksan ni Hikaru ang kanyang damit kay Yoshiki at sinabing tumingin ito. Tumitig si Yoshiki at nagulat nang makita ang isang sugat sa tiyan ni Hikaru. Tinatanong ni Hikaru, gusto mo bang ipasok ang kamay mo? Ipinasok niya ang kanyang mga kamay, napasigaw, at hinawakan ni Hikaru ang kanyang kamay. Ipinaliwanag ni Yoshiki na may kakaiba sa loob. Tinanong siya ni Hikaru kung ano ang pakiramdam. Sumagot si Yoshiki na parang manok na hilaw at malamig. Sabi ni Hikaru, medyo mainit ka, at dagdag pa niya, matagal na rin. Dahil nakaramdam siya ng kung anumang buhay sa loob at pakiusap na ipasok pa ang mga kamay. Mas inilapit ni Yoshiki at natuwa si Hikaru. Pagkatapos ay nakaramdam si Yoshiki na may humihila sa kanya kaya dali-dali niyang binawi ang kamay. Tumawa si Hikaru at nagtanong, natakot ka ba? Tanong ni Yoshiki, ano yun, at pinunasan ang kamay. Tanong ni Hikaru kung hindi ba niya nagustuhan ang pakiramdam. Inilagay ni Yoshiki ang mga kamay sa ulo ni Hikaru at pakiusap na i-button ang kanyang damit at tinanong kung tao ba siya ng yungib. Sumagot si Hikaru, siguro, at tumawa si Yoshiki. Sa tindahan, nakita namin ang isang babaeng namimili at ang sales lady na kausap si Yoshiki, tinatanong ang tungkol sa nakababata niyang kapatid. At tinitigan siya ni Yoshiki. Pinagpatuloy ng sales lady na madalas lumiban sa paaralan ng kapatid niya at nag-aalala ang mga Yamazaki dahil nahihirapan daw itong gumising ng maaga at madaldal daw ito habang nakatingin kay Yoshiki, hindi naman siya nito kinakausap. Ibinigay nito ang sukli at umalis siya sa tindahan, naalala ang pakiramdam ng nasa loob ng kamay niya si Hikaru. Lumapit siya sa bisikleta niya. Biglang may humawak sa mga kamay niya, sinabing huminto siya agad. Nakita niyang ang babae sa tindahan ang hamarang sa kanya at sinabing malaking problema ang kanyang kinaharap. Tinanong ni Yoshiki kung ano ang nagawa niya. Pinaliwanag ng babae na napapalapit na siya sa isang bagay na lubhang mapanganib at pinayuhan siyang lumayo. O kaya'y malilito siya. Nagulat si Yoshiki at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng malito. Sumagot ang babae na mahirap ipaliwanag at kung masyadong malilito siya rito, hindi na siya mananatiling tao. Tanong ni Yoshiki, sino ka? Nag-aalalang sumagot ang babae, huwag kang matakot. Isang may bahay lang ako na dumaan dito at nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tinanong niya si Yoshiki kung kilala niya ang bawal na lugar sa bundok malapit sa nayo ng Kobotashi. Dagdag pa niya na nakakaramdam siya ng nakakatakot na aura mula roon nitong mga nakaraang araw. Kinuwento ni Yoshiki na ito ang bundok kung saan nawala ang kaibigan niyang si Hikaru. Sabi pa ng babae na bigla na lang daw nawawala ang mga bagay kamakailan at nagtataka. Kung saan nawala ang nakakatakot na pakiramdam na iyon. Tinanong niya ito kung nararamdaman pa rin ba niya yun ngayon. Tinanong siya ni Yoshiki kung bakit. May alam ka ba? Sumagot ang babae, oo nga pala, at dagdag pa niya na sigurado siyang may mali at hindi na siya pwedeng magpatuloy ng ganito. Hinihintay niya ito at sinabi niyang hindi pa siya nakakakita ng kaso na kagaya nito at patuloy pa rin siya na may mga dahilan ka talaga. Naalala ni Yoshiki si Hikaru. Sabi pa ng babae na dapat tawagan siya ni Yoshiki kapag handa na siyang magkwento at binigay nito ang numero nito. Pagkagabi, tinignan ni Yoshiki ang pangalan ng babae sa telepono niya, Rie Kurobayashi. Pagkatapos noon, naalala niya ang lahat ng nangyari sa kanya noong araw na iyon, lalo na ang kamay niya na nasa loob ni Hikaru. Siya, ipinikit niya ang mga mata at iniisip na tinatawag siya ni Hikaru at paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan niya.
Bigla niyang sinabing, tigil, at iminulat ni Yoshiki ang kanyang mga mata. Iniisip na sinasabi ni Hikaru na lihim yun. Ngumiti siya at nakatulog. Nakita natin ang mas bata pang sina Yoshiki at Hikaru. Sinabi ni Hikaru kay Yoshiki na nalunok niya ang buto ng pakwan, gaya sa mga kwentong comics. Nasusuklam si Yoshiki kay Hikaru. Biglang nagpanik si Hikaru dahil nalunok niya nga ang buto. Ipinaliwanag ni Hikaru na ang tatay ng kaibigan niya ay noon ay nalunok din ang buto ng pakwan at naging taong pakwan na may guhit. Tinanong ni Yoshiki kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos noon at sinabi ni Hikaru na namatay. Sinabi ni Yoshiki na nakalunok din siya ng buto ng pakwan. Pareho silang umiyak. Samantala, pinapanood sila ng tatay ni Hikaru, lumapit, at tinanong kung bakit sila umiiyak. Humingi sila ng tulong sa kanya. Tiniyak niya sa kanila na magiging maayos ang lahat. Sunod, nakita natin si Yoshiki na may dalang pakwan. Tiningnan niya ang pangalan ng babaeng nakilala niya sa tindahan sa kanyang telepono, pero ibinalik ni Yoshiki ang telepono sa bulsa niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Hikaru at tinawag ito. Lumabas ang nanay ni Hikaru, masaya na makita si Yoshiki. Binigyan niya ito ng biniling pakwan. Nagpasalamat ito. Pagkatapos ay nakita natin si Yoshiki na nakatingin kay Hikaru, na nakahiga sa sahig at napansin ang pawis sa katawan ni Hikaru. Umupo si Yoshiki. Bigla, kinaikik ni Hikaru si Yoshiki at tinanong kung tititigin lang ba siya imbes na gisingin. Inihalintulad niya ito sa bida ng isang lumang video game. Bigla na lang niyakap ni Hikaru si Yoshiki. Samantala, hinihiwa ng nanay ni Hikaru ang pakwan. Tapos nakita natin si Hikaru na ipinapahayag ang kanyang pagkapanalo kay Yoshiki na nakahiga sa sahig sa likuran niya. Tinatanong ni Hikaru kung may dala si Yoshiki. Sabi ni Yoshiki, may dala siyang pakwan galing sa mga kamag-anak niya. Nagulat si Hikaru dahil paborito niya ang pakwan. Alam yon ni Yoshiki. Tinatanong ni Hikaru kung kinain ni Yoshiki yun gaya sa comics. Pumikit si Yoshiki at sinabing alam din niya yun. Namangha si Hikaru sa kanya. Yoshiki at magkasama sina Hikaru. Masayang kumakain si Hikaru ng pakwan. Tanong ni Yoshiki kung naaalala niya ang lasa ng pakwan. Sumagot si Hikaru ng oo, at kaya na niyang kumain ng mabilis. Mabilis na inubos ni Hikaru ang pakwan. Nasusuklam si Yoshiki pero aminadong kahanga-hanga yon. Nang mga sandaling yon, sinabi ni Hikaru na may nalunok siyang buto. Ipinaliwanag niya na magiging taong pakwan na siya ngayon. Tiningnan siya ni Yoshiki at nanahimik. Nagmungkahi si Hikaru ng laro, pero wala sa mood si Yoshiki. Naiintindihan yon ni Hikaru. Nakita natin ang nanay ni Hikaru na may kausap sa telepono. Samantala, naalala ni Yoshiki noong mga batang kumakain ng pakwan na magkasama. Naalala niya si Hikaru na nagsabing nilamon niya ang isang buto at magiging taong pakwan daw siya. Nanahimik si Yoshiki at umidlip. Makikita ang mga mirasol at alaala kay Hikaru sa kagubatan, at pagbalik nito, makikitang natutulog si Hikaru sa lupa, at inilagay ni Yoshiki ang kamay sa mukha nito at ipinaliwanag na hindi niya kaya ito mag-isa, at umakto na parang normal ang lahat. Narinig si Hikaru na sinasabi kay Yoshiki na masaya siyang nakakasama ito, at nagpasalamat sa pakwan. Nakahawak pa rin si Yoshiki sa mukha nito at tinanong si Hikaru kung ano ang iniisip nito. Sabi ni Hikaru hindi niya alam pero gusto niyang malaman ni Yoshiki ang nararamdaman niya. Bulong ni Yoshiki na, eksaktong dapat sana niyang ginawa. Tapos nakita natin si Hikaru na natutulog at si Yoshiki na nakatayo sa harap niya. Napansin ni Yoshiki na nakatulog ulit si Hikaru, mahimbing na ngayon. Tiningnan niya ang isang lumang litrato nilang tatlo, siya, si Hikaru, at ang ama ni Hikaru. Ipinaliwanag ni Yoshiki na matagal nang namatay ang ama ni Hikaru noong pumunta ito sa bundok, halos kasabay ng pagpunta rin doon ni Hikaru. Tiningnan niya ang isa pang litrato at nagtataka sa mga ekspresyon ng mukha ni Hikaru, tinatawag siyang gago. Pinagpatuloy ni Yoshiki na si Hikaru lang ang bata sa nayon na kaedad niya, at magkasama silang lumaki, pero ang Hikaru sa mga litrato ay wala na ngayon. May mga pumapasok sa isip niya na hindi na niya kaya na ang Hikaru sa nawala ang mga litrato, at ayaw niyang tanggapin ito. Biglang dumura si Yoshiki. Nakita natin si Yoshiki na hawak ulit ang telepono niya. Tinitignan ang pangalan ng babae. Gusto niya itong tawagan. Tulog si Hikaru at nagsasalita tungkol sa pagkain ng balat ng pakwan. Nag-text si Yoshiki sa babae. Nang mga sandaling yon,
Tinawag siya ng tatay ni Hikaru para tumulong. Umalis si Yoshiki at iniwan ang telepono niya sa lamesa sa tabi ng natutulog na si Hikaru. Pagkatapos ay narinig natin siyang nagsabi na ibigay ito kay Setoko bilang pasasalamat sa pakwan. Kasabay noon, nag-text ang babae at tinanong si Yoshiki kung handa na siyang makipag-usap. Nagising si Hikaru, nakita ang pangalan ng babae, Kuribayashi, at nagtataka kung sino siya. Sa labas ng tindahan, nakatayo si Yoshiki. May mensahe galing sa babae na darating siya sa loob ng 5 minuto. Dumating siya at sinabing ang init-init ng panahon, tinanong kung gusto nitong kumain. Pumayag si Yoshiki. Sa restaurant, magkasama sina Yoshiki at ang babae. Natuwa ito nang makita ang malalaking ice cream sa menu at sinabi kay Yoshiki na umorder. Tinanong kung gusto nito ng ice cream. Agad na pumayag si Yoshiki. Naramdaman ng babae na may gustong sabihin si Yoshiki at tinanong kung ano ang nangyari. Lumipas ang oras, at naunawaan natin na naikwento na ni Yoshiki ang lahat. Naintindihan ng babae na matalik na kaibigan niya si Hikaru. Pinapasalamatan niya siya sa pagsasabi ng lahat at sinabing nagsikap siya. Napaiyak si Yoshiki, at nagtanong kung bakit niya sinabi yon. Ipinaliwanag ng babae na hindi niya dapat sisihin ang sarili at dapat mag-isip ng lohikal. Dagdag pa niya na ang parusa mula sa iba ay para lang mapagan ang loob niya at hindi naman yun mahalaga sa mga namatay, pero kailangan niyang harapin ang katotohanan. Hawak-hawak nila ang alaala ng mga mahal sa buhay na nawala. Nagtatakang tanong ni Yoshiki, tayo, humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi niya sinasadyang maging malungkot ang usapan. Sinabi pa niya na dahil magkasama sila, malapit na sila sa isa't isa. Pagkatapos ay nagtanong ang waitress ng order nila. Sinabi ng babae na 2 ice cream ang dalhin. Pagkatapos noon, tinanong ng babae si Yoshiki kung napansin niya, may kakaiba bang nangyari kamakailan sa syudad o nayon? Kung may kaguluhan man, tinatanong niya kung hindi ba yun karaniwan sa kanya. Ipinaliwanag niya na may mga bisita silang hindi dapat nandito, at nagsisimula ng kumalat ang kaguluhan sa syudad at mga nayon. Namangha si Yoshiki sa kanya. Sabi ng babae, ang tingin niya ay ang sanhi ay ang bagay na pumalit sa kaibigan ni Hikaru. Inilarawan niya ito bilang isang higanteng tambak ng kung anong materyal, parang nilalang mula sa impyerno. Nang mapansin niya ang pagkawala mula sa bundok, ang pagbaluktot na yun ay kumalat na parang apoy. Naniniwala siya na nasa bundok yun kung hindi ito lalaganap ng ganoon. Tinatanong ng babae kung naaalala ni Yoshiki ang babaeng namatay. Sa nayon ng Kobitashi at kinukumpirma na ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan dito. Natatakot siya at gusto nang umalis ng bayan, pero kasama niya ang anak na babae at ang ina ng kanyang asawa. Ang panganay niyang anak ay umalis na noon pa. Nagtanong si Yoshiki tungkol sa sinabi nitong, tayong dalawa, kanina. Ano ang ibig sabihin noon? Ipinaliwanag ng babae na isang araw, umuwi ang kanyang asawa, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, at nasaktan nito ng malubha ang kanyang anak na hindi na gumaling ang sugat. Handa siyang magsakripisyo para maibalik ang kanyang buhay. Pagkatapos ay tinanong niya si Yoshiki kung alam nitong hindi siya pwedeng manatili sa kaibigan niya ng ganyan. Nagtanong si Yoshiki kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ng babae na ayaw niyang maging katulad niya ito at kailangan nitong makita ang katotohanan para makawala na. May dala ang waitress, ang ice cream nila. Tiningnan siya ni Yoshiki at napapikit ulit. Mamaya sa eskwelahan, malakas ang ulan. May isang estudyante na nakalimutan ang payong. Nakita natin ang mga estudyanteng nagsasanay. Nakaupo si Yoshiki mag-isa sa klase. Samantala, si Hikaru ay hinahanap siya sa lahat ng dako. Binigyang bati siya ng isang estudyante at tinanong kung nakita niya si Yoshiki. Sabi nito, hindi. Pumasok si Yuki sa silid-aralan at tinanong kung nandito pa si Yoshiki. Sinabi ni Yoshiki na may nakalimutan siya. Sinabi ni Yuki na hinahanap siya ni Hikaru. Pinakiusapan niya si Yuki na sabihin kay Hikaru na umuwi na lang kung makita siya nito. Nakaupo si Yoshiki sa klase habang inaalala kung paano siya niyakap ni Hikaru at sinabing ayaw siyang saktan. Napagtanto ni Yoshiki na kaya siyang saktan ni Hikaru kung gusto nito. Patuloy niyang inaalala ang mga misteryosong bagay tulad ng Nunuki, ang kakaibang pagkamatay ni Ginang Matsura, at ang mga kaguluhan sa nayon. Nagtataka si Yoshiki, sino ka nga ba, Hikaru? Naalala niya ang mga salita ng babae, na hinihikayat siyang magpatuloy na lang.
Paulit-ulit ang pariralang yun sa kanyang isipan. Bigla siyang nakita ni Hikaru at sinabing sa wakas ay natagpuan na siya nito. Inaya siya nitong umuwi. Sinabi ni Yoshiki na mauuna na lang ito. Tanong ni Hikaru kung masama ang loob nito. Umamin si Yoshiki. Sinubukan siyang patawanin ni Hikaru. Nagulat ito nang hindi tumawa si Yoshiki at tinanong kung ano ang problema. Hinawakan ni Hikaru ang kamay ni Yoshiki. Balikat. Hinaylayo ni Yoshiki at sinabihan siyang umalis sa harapan niya. Tanong ni Hikaru kung seryoso ito, kung kasalanan ba niya. Tiningnan siya ni Yoshiki at tinanong kung anong kasalanan. Tanong ni Hikaru kung dahil ba sa masamang mood nito ay galit ito sa kanya. Sagot ni Yoshiki na hindi. Tanong ni Hikaru kung ano ang problema ngayon at kung may tinatago ba si Yoshiki. Tinanong naman siya ni Yoshiki kung bakit sunod-sunod ang tanong at sinaway siya nito. Nagalit si Hikaru at tinanong kung ano ang ginawa nito noong weekend at kung bakit may time text itong ibang babae. Nag-alangan si Yoshiki pero sinabing ayaw niyang sabihin. Lalong nagalit si Hikaru, sinabing dati't lahat ay sinasabi nito sa kanya. Sumabog si Yoshiki, sanay na at sinisisi si Hikaru dahil sa pagkukwento nito ng mga nakaraang alaala na parabang kanya. Nagulat si Hikaru at naunawaan na galit si Yoshiki dahil hindi siya ang tunay na Hikaru. Bigla na lang hinawakan ni Hikaru ng mahigpit ang kamay ni Yoshiki at tinanong kung hindi ba siya sapat para dito. Nakita natin ang kakaibang pagbabago kay Hikaru. Sabi ni Yoshiki, kamukha niya si Hikaru pero hindi siya ito. Bigla na lang namula ang mga mata ni Hikaru at sinabi nitong, tama ka, na ikinagulat ni Yoshiki. Mas hinigpitan pa ni Hikaru ang hawak sa kamay ni Yoshiki. Lumitaw ang nilalang. Sinabi ni Hikaru kay Yoshiki na hindi niya kaya kung wala ito dahil kailangan siya. Sinabi ni Yoshiki na umalis na siya, na hindi niya siya kailangan, na peke siya. Bigla na lang hindi mailarawan ni Hikaru ang nararamdaman niya. Nagulat si Yoshiki at naalala ang sinabi ng mga babae na hindi sila pwedeng magkasama. Nang mga sandaling yon, sumigaw at umiyak si Hikaru, sinasabing hindi niya mapigilan ang pagmamahal niya kay Yoshiki. Biglang lumabas ang nilalang mula sa ulo ni Hikaru. Natulala si Yoshiki habang lumalabas at lumilipad paitaas ang nilalang. Bigla itong bumagsak kay Yoshiki. Nakita natin ang pagbagsak ng katawan ni Hikaru sa ibabaw niya habang natatakpan ng nilalang ang katawan ni Yoshiki. Naririnig natin ang mga alaalang pumapasok sa katawan niya. Iniisip ni Yoshiki kung si Hikaru nga ba yun at kung ano ang nilalang na yun. Hawak. Biglang tumayo si Yoshiki, feeling na naiipit siya. Tiningnan niya si Hikaru, na umiiyak at nagtatanong sa sarili kung ano ang ginagawa niya, hawak ang mukha nito. Sabi niya hindi niya kaya ito at humingi ng tawad kay Yoshiki. Pagkatapos ay nakita natin si Hikaru na kinuha ang bag niya at umalis. Nakaupo pa rin si Yoshiki sa kinauupuan niya. Bago umalis, hiniling ni Hikaru kay Yoshiki na huwag siyang kamuhin. Maya-maya, sa bahay ni Yoshiki, narinig natin si Yoshiki na kinakausap ang sarili. Sinasabi na ang bagay na ito ay kapalit ni Hikaru at kaawa-awa dahil sinubukan niyang baliwalain ito noon at imposible itong maging kapalit ni Hikaru at hindi niya ito maaaring ituring na si Hikaru talaga. Kaya niya nasabi ang mga sinabi niya. Kinabukasan, nakita natin si Yoshiki sa mag-isa sa klase. Napansin niyang wala si Hikaru. Lumapit sina Yuki at Asako at tinanong siya tungkol kay Hikaru at kung bakit ito absent sa eskwela. Tinanong nila siya kung nag-away ba sila. Sinabi ni Asako kay Yoshiki na kailangan nilang ayusin ang namamagitan sa kanila at dagdag pa niya na labis na nagugustuhan siya ni Hikaru nitong mga nakaraang araw. Humingi siya kay Yoshiki na huwag itong maging bastos dito. Sinabi rin ni Yuki na labis na nagmamalasakit si Hikaru sa kanya nitong mga nakaraang araw at inihalintulad naman siya ni Asako sa isang bata. Nagbiruan sina Asako at Yuki. Nagulat si Yoshiki at inulit ang salitang bata. Naalala niya ang pagtawag sa kanya ni Hikaru at naalala niya ang huling sinabi ni Hikaru sa kanya na, huwag mo akong kapuotan. Sinabi ni Yoshiki sa kanila na aalis na siya. Nakita natin si Yoshiki na nagbibisikleta at mabilis na umalis. Pumunta siya sa bahay ni Hikaru at tinanong kung naroon ba ito. Pagkatapos ay tumayo si Yoshiki sa harapan ni Hikaru na natatakpan ang katawan. Umupo si Yoshiki sa harapan niya at humingi ng tawad sa ginawa niya kahapon. Narinig natin si Hikaru na tinatanong siya kung bakit humihingi ito ng tawad at siya dapat ang humingi ng tawad. Sinabi ni Yoshiki na hindi na siya galit at inilahad ang kamay kay Hikaru. Nang malapit na ang kamay niya,
Inilahad din ni Hikaru ang kamay niya at nagulat si Yoshiki. Ipinaliwanag ni Hikaru na natatakot sa kanya si Yoshiki. Itinanggi ito ni Yoshiki, pero sinabi ni Hikaru na takot talaga siya rito matapos makita ang nakakasuklam nitong anyo. Naalala ni Yoshiki, pero pinutol siya ni Hikaru at tinanong kung galit ba siya rito. Bigla na lang inalis ni Hikaru ang takip sa mukha niya at lumapit kay Yoshiki, sinabing gusto niyang makasama ito at yun lang ang kailangan niya. Umiiyak at nagmamakaawang huwag siyang kamuhiin at alam niyang isang manghihimasok siya sa katawan ng kaibigan nito, at humingi ito ng tawad. Ipinaliwanag ni Yoshiki na hindi maganda yon dahil hindi dapat itong lumapit sa kanya dahil delikado ito, pero hinawakan niya ang mukha ni Hikaru at sinabing mas palabiro ito kaysa kay Hikaru. Tinanong siya ni Hikaru kung galit ba ito sa kanya. Sumagot si Yoshiki, hindi, at isa lamang siyang maliit, makulit, at nag-iisa na bata. Tinatanong siya ni Hikaru kung kalungkutan ba ang nararamdaman niya. Tiningnan siya ni Yoshiki at sinabi niyang hindi niya alam. Sinabi pa niya na sa tingin niya ay wala namang alam ang ganitong si Hikaru, at kung ganoon ka walang muwang siya, tuturuan niya ito ng ilang bagay. Makikita si Hikaru na nagpapakain ng pusa at sinasabi kay Yoshiki na pagmasdan siya kung paano niya ito pinakakain at hinahaplos. Hinahaplos ni Hikaru ang pusa, pero bigla itong tumingin sa kanya at tumakbo palayo. Sinabi sa kanya ni Yoshiki na hindi tama ang paraan ng paghaplos niya sa pusa. Sinabi ni Hikaru na maraming bagay ang hindi niya alam sa paligid niya, tulad ng nangyari noong araw na iyon nang masaya siya at may mga nakakadiring bagay na lumabas mula sa kanya at gusto na niyang tumigil. Iniisip ni Yoshiki na gusto ni Hikaru na umunlad, pero naaalala niya ang tanong ng babae kung napansin ba niya ang mga kakaibang pangyayari sa lungsod o nayon. Nang mga sandaling yon, sinabi ni Hikaru sa kanya na tingnan ang pusa habang umiihi ito, at nagtataka si Yoshiki, ano kaya ang gagawin nito sa kanya? Sa paaralan at sa klase ng musika, nakita natin sina Yoshiki, Hikaru, at ang kanilang mga kaibigan na sabay-sabay na kumakanta, kung saan sinabi sa kanila ng guro na 2 linggo na lang ang natitira hanggang sa malaking pagtatanghal. Pagkatapos, nakita natin sina Yuki at Asako na magkasama at nag-uusap. Sinabi ni Asako kay Yuki na gusto siyang makausap ni Takeshita tungkol sa isang bagay, at lumalabas na gusto siya nitong kalabanin sa pag-aagawan ng braso. Sa harap ng lahat ng kaklase nila, tumawa si Yuki. Pinagpatuloy ni Asako na lubos niyang nadaig si Takeshita sa harap ng lahat, at tumawa si Yuki. Pagkatapos noon, sinabi ni Yuki kay Asako na kailangan na niyang umalis at nagpaalam na siya. Pagkatapos ay may narinig si Asako na bulong sa tenga niya na nagsasabi, paparating na siya. Bigla siyang tumayo at tinawag si Yuki, pinayuhan niya itong umiwas sa ilang kalsada ngayong araw. Tinatanong ni Yuki kung totoo yon, at idinagdag pa na karaniwang tama ang kutob ni Asako, at dadaan siya sa ibang ruta, nagpaalam at umalis. Tiningnan ni Asako ang riles ng tren at narinig na naman ang bulong na nagsasabi, paparating siya, paulit-ulit. Nagsuot si Asako ng earphones at umalis. Sa bahay ni Yoshiki, nakita natin si Hikaru na nakaupo sa kama at si Yoshiki naman ay nakaupo sa sahig sa tabi niya. Tinatanong ni Yoshiki si Hikaru kung gusto nitong maghapunan kasama siya ngayong gabi. Sumagot si Hikaru ng hindi, dahil kakain daw siya ng hamburger ngayong gabi. Pinayuhan siya ni Yoshiki na huwag siyang maglikha ng gulo. Sa kusina, nakita natin ang nanay ni Yoshiki at ang kapatid niyang si Kaoru, na nagmamakaawang isuot ang yukate niya, at sinabi ng nanay niya na kailangan nilang ipaayos muna ang haba nito kay Tita Mikasa. Narinig sila ni Yoshiki at Hikaru. Tinanong ni Hikaru si Yoshiki kung ano ang problema ni Kaoru. Sinabi ni Yoshiki sa kanya na gusto ng kapatid niyang isuot ang yukate para sa ang pista ng tag-init. Excited na sumigaw si Hikaru nang marinig niya ang mga salitang, pista ng tag-init. Sa pista ng tag-init, nakita natin sina Yoshiki, ang kapatid niyang babae, at si Hikaru na naglalakad sa kalye. Tinanong ni Hikaru si Kaoru kung masakit ba ang paglalakad para sa kanya. Sinabi nito sa kanya na ayos lang siya. Sinabi ni Yoshiki kay Kaoru na mabuti na lang at naka-sneakers siya. Sa sandaling ito, may narinig tayong isang tinig na nagsasabi kay Kaoru na napakaganda ng kanyang yukata. Tumingin si Yoshiki kay Kaoru at sinabing maganda yon, pero mukhang malungkot si Kaoru. Sa kabilang banda naman, sa bahay ng isa sa mga taga-baryo, may narinig tayong lalaking nagsasabing masamang ideya palang ipagkatiwala ang responsibilidad kina Ando.
Pamilya. Ipinagpatuloy niya na si Yoki ay namatay at iniwan ng anak na magdala ng pasanin. Totoo, bumalik siya, pero nawala siya ng 1 linggo, at sigurado siya na lahat ng ito ay nangyari dahil nabigo ang mga ritual. Nakita natin sina Hikaru, Yoshiki, at ang kapatid niyang babae na binibigyan ng maiinit na matamis ng isang tindero na sinabing libre yun para sa mga bata. Sinabi ni Yoshiki kay Kaoru na magpasalamat sa tindero, at nagpasalamat si Kaoru. Tiningnan ni Yoshiki ang pendant ng tindero habang tinatanong niya ang katulong kung nasaan ang dagdag na langis, at narinig natin ang isang nagsasabi na mga anak ito ng pamilyang Sujinaka, at nagtataka sila kung bakit hinahayaan ng ina nila ang anak na babae na hindi pumasok sa paaralan. Tinanong ni Hikaru si Yoshiki kung gusto nilang kumain ng ice cream. Pero tinatanong niya kung nasaan ang ice cream seller. Sinabi ni Yoshiki na nasa Shrine Square siya. Hinawakan ni Hikaru ang kamay ni Kaoru, nginitian siya, at niyaya. Ngumiti rin si Kaoru sa kanya, at nakita natin na magkahawak kamay ang tatlo habang naglalakad. Pagkatapos noon, nakita natin ang isang lalaki sa nayon na nagpapaliwanag na estudyante pa lang sa high school si Hikaru at mabigat ang kanyang pasan. Idinagdag pa niya na kung gusto nilang ulitin ang mga ritual, ang mga lalaki lang sa pamilyang Ando ang nakakaalam kung paano. Ipinaliwanag naman ng isa pang lalaki na alam ni Kohi na mangyayari ito at sinabi nitong hindi ito magtatagal. Pagkatapos noon, nakita natin si Tanaka na bumababa ng sasakyan niya at iniisip na bumaba na siya galing bundok. Sa kabilang banda, isang lalaking taga-nayon ang nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin at tinitingnan ng lalaking nasa harapan niya. Sinaway siya ng isa pang lalaki dahil sa pag-inom sa ganitong oras. At tinanong ng lalaki kung ano ang mali doon at kung ano ba itong pinag-uusapan nila. Sinabi ng isa sa kanila na ang bagay na ito ay inilaan para kay Kobitashi ng mahigit 300 taon na at ang mga tao sa lupain ang may pananagutan sa pagpigil dito magpakailanman, at sa ganitong kalagayan, ang kanilang nayon ay nasa panganib. Sumagot ang isa pang lalaki na wala na silang ibang pagpipilian at tinanong sila kung mapagkakatiwalaan nila ang isang lalaki na gaya ni Tanaka sa ganoong misyon dahil si Tanaka ay nasa kalagayan ng kaguluhan at pumapasok na yabag ang lahat gamit ang kanyang sapatos. Biglang pumasok si Tanaka at sinabihan niya silang bastos siya. Ngumiti siya sa kanila at sinabing hinubad niya ang sapatos niya at humihingi ng tawad dahil butas ang medyas niya. Umupo siya sa tabi nila at sinabing hindi siya makapaniwala na naitutuloy pa nila ang mga ritual na ito sa loob ng 300 taon. Mahigpit na nagtanong ang isa sa mga lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot naman ang isa pang lalaki na nakakapanibago ito sa mga estranghero, pero mahalaga ito sa kanila. Pero pinutol siya ni Tanaka at inihagis ang isang maliit na ulo sa harap nila. Nagulat ang mga lalaki at tinanong ng isa kung ulo ba yon ng tao. Sinabi ni Tanaka na pangontra yun sa mga masasamang espiritu at kumpiyansa siyang ginamit yun ng pamilyang Ando sa kanilang mga ritual sa bundok. Hawak ni Tanaka ang ulo at ipinaliwanag na dahil dito mas madaling mapuntahan ang maruming bundok na yun na nasa bulsa muna at tanungin sila kung ano ang dapat gawin ng mga ritual na ito. Sumagot ang isa sa mga lalaki na gaya ng sinabi na sa kanya noon, ito, ang mga ritual para sa hari ng bundok. Ipinaliwanag ni Tanaka na interesante ang mga bagay-bagay dito. Una, mga ritual para sa hari ng bundok at binuksan niya ang pinto at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita at pangalawa, isang pista para sa mga tao ngayon. Sinabi sa kanya ng isa sa mga lalaki na ang kanilang nayon ay isang maliit na nayon at mahalaga sa kanila ang mga pistang ito at iyon ay kinapapalooban ni Nakamima, asawa ni Sujinaka at lahat ng ipinanganak sa labas ng nayon para sa pagdiriwang at patuloy niyang sinabi na kailangan nilang pag-isahin ang mga hanay ng kanilang mga nayon. Tinanong siya ni Tanaka kung ito, ang pista ay nakalaan din sa hari ng bundok at nagpapatuloy siya sa kanyang talumpati na sinasabing ang nayon ng Kobitashi ay halos konektado sa lungsod ng Kabugayama at may maliliit na komunidad sa lugar. Sumagot ang isa sa mga lalaki na totoo ito at malaking nayon daw ito noon. Sinigawan siya ng isa sa mga lalaki at inutusan na tumahimik. Tinanong ni Tanaka ang isa pang lalaki kung ano ang ibig nitong sabihin. Ngumiti si Tanaka at nagpaliwanag na napakapani-panihan niya dahil ang Kabugayama, Adakari, Ashidori at iba pang lugar ay maraming simbahan, pero ang Kobitashi ay ang santuaryo ng Nisayama lang ang meron at walang kahit isang simbahan at ang santuaryong ito ay tinatanong niya sila kung tatawagin ba niya itong kongregasyon at nagpapatuloy. Ang tanong niya kung ano ba talaga ang sinasamba nila roon.
Samantala, nakita si Hikaru na naglalakad at nagtanong kung ano ang nasa loob ng shrine. Sumagot si Yoshiki na may pasta rin doon at sumagot si Hikaru ng Terra na. Ipinaliwanag ng isang taga-baryo kay Tanaka na ang bagay na nasa bundok ay walang kinalaman sa baryo. Ipinaliwanag naman ng isa pang lalaki na ang bagay na yun ay ang dakilang Nunoki at galit na sinigawan siya ng isa pang lalaki at inutusan siyang tumahimik. Nang mga sandaling yun, nakita si Hikaru na tinatawag si Yoshiki at biglang may sumabog at sumigaw ang hamster ni Tanaka at nakita si Yoshiki na sumasagot kay Hikaru ng ano at saka. Kita ngayon si Tanaka na mabilis na kinuha ang hamster at nagmadaling lumapit sa pinto. May isang lalaki na nagtanong sa kanya kung ano yun. Tumingin si Tanaka sa kanya at sinabi na nasira ang harang. Nang mga sandaling yun, nakatingin si Hikaru sa kamay niya at nagtataka kung bakit bumalik ito at naunawaan niyang may harang na pumipigil sa kanya sa pagsulong at humingi ng paumanhin si Hikaru kay Yoshiki dahil kailangan niyang pumunta sa banyo at tinanong kung babayaran siya nito. Sumagot si Yoshiki ng oo at tiningnan ulit ni Hikaru ang kamay niya at nakita ang malagkit na bagay na lumalabas dito at nagtataka kung sino ang naglagay nito at tiningnan at sinabing, ikaw, nakakainis. Nakaupo si Yoshiki sa tabi ng lawa at lumapit si Hikaru sa kanya. At tinatanong niya kung nasaan ang kapatid niyang si Kaoru. Sumagot ito na humihingi raw ng pera sa nanay nila at binigyan ni Yoshiki si Hikaru ng isang platito ng ice cream. Nagpasalamat si Hikaru at nakita naming nagmamadaling lumabas si Tanaka. Tinanong ni Hikaru kay Yoshiki kung anong lasa ang Blue Hawaii at sinabi at inilarawan ito ni Yoshiki sa kanya. Samantala, nakita naming tumatakbo at naghahanap si Tanaka at tinikman ni Hikaru ang ice cream na inilarawan niyang masarap pero may isang parte na nahulog sa lupa kaya nalungkot siya at tumingin kay Yoshiki at tinanong, ako? Nagulat si Yoshiki sa tanong niya. Pinagpatuloy ni Hikaru ang pag-uusap at tinanong si Yoshiki kung ang itsura niya ay ganoon pa rin sa paningin niya. Nagtataka si Yoshiki habang tinitingnan siya. Samantala, nakikita natin si Kaoru na naglalakad sa tabi ng kanyang ina at babalik tayo kay Yoshiki na sisigat kay Hikaru at sasabihin na hindi nagbago ang itsura nito at nagulat si Hikaru. Ipapaliwanag ni Yoshiki na masaya ang mukha nito sa pagkarinig nito. Sasabihin ni Hikaru na hindi niya talaga alam ang dahilan at makikita natin na patuloy pa rin sa paghahanap si Tanaka at inilahad ang kamay at nadama ang presensya ng hadlang at ipinaliwanag na narito yun sa kung saan. Tinanong ni Hikaru si Yoshiki na sagutin ang tanong niya. Tinatanong ni Yoshiki kung ano ang tanong mo. Sinabi ni Hikaru sa kanya na tinanong niya kung paano niya nalaman na hindi siya ang tunay na Hikaru. Sinabi ni Yoshiki sa kanya na nalaman niya nang makita niya ang labi ni Hikaru at bumalik tayo sa nakaraan nung hinahanap pa nila si Hikaru at tinanong ng isa sa mga lalaki ang nanay ni Yoshiki kung nakita ba niya si Hikaru doon at sinabi nitong hindi at sumagot ang isa sa mga lalaki na alam niyang sa bundok yun at lumapit siya kay Yoshiki at pinakiusapan siyang huwag nang pumunta roon para hanapin ito at inutusan siyang manatili sa bahay at pagkatapos nun, nakita natin si Yoshiki na naghahanda ng hanapin si Hikaru at nakita siya ng kapatid niyang si Kaoru at tinanong kung saan siya pupunta at sinabi ni Yoshiki na lalabas lang siya mag-isa para maglakad pero sinabi nitong nagsisinungaling siya at patuloy na dapat daw ay nasa bahay lang ang mga bata habang ang mga matanda ay nasa labas na naghahanap pero lumabas si Yoshiki ng bahay at sinabi niyang hindi siya magtatagal at narinig namin ang mga taong tumatawag kay Hikaru at tumakbo si Yoshiki at hinanap si Hikaru at nakita namin ang mga kalalakihan sa nayo na tumatawag kay Hikaru at inakala ni Yoshiki na nakita na niya si Hikaru pero nang sininagan niya ito ng flashlight nakita niyang puno ng kahoy lang pala yun at bigla niyang nakita si Hikaru na nakahandusay sa lupa at nilapitan niya ito ni Yoshiki at hinawakan ng mukha nito at nalaman niyang malamig na ang katawan nito at hindi na ito huminga at tumayo siya at malungkot na tumingin dito at ipinaliwanag na mas kaunti ang pinsala sa katawan nito kaysa inaasahan niya at inaasahan niyang ang dahilan nito ay ang panahon ng taglamig at ipinaliwanag niya na dapat siyang pumunta at sabihin sa lahat na nakita na niya si Hikaru at natagpuan namin si Yoshiki sa bahay niya kasama ang nanay niya na yakap-yakap siya at ipinaliwanag niya na isang linggo siyang nakahiga sa kama at nang magising siya naroon na si Hikaru at patuloy si Yoshiki na may iba pang kakaibang pangyayari pero walang ibang nakapansin na hindi siya ang tunay na Hikaru. Ipinaliwanag ni Hikaru na nakakatakot ito at sa palagay niya ay ganoon na ang kalagayan nito nang matagpuan niya ito at ipinaliwanag niya na ilang araw siyang naghanap ng paraan para maayos si Hikaru at tumingin kay Yoshiki at sinabi sa kanya na itinago niya ang bagay na ito sa loob ng kalahating taon. Ipinaliwanag ni Yoshiki na ito ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog sa gabi at sinabi sa kanya ni Hikaru na nami-miss na niya ito kaya
Marami at babalik tayo sa nakaraan, at sinabi ni Yoshiki kay Hikaru na gusto na niyang lumipat mula sa nayon. Tiningnan siya ni Hikaru at tinanong kung bakit gusto niyang umalis patungo sa lungsod. Ipinaliwanag ni Yoshiki na ayaw niya sa nayon na ito at nagtataka kung bakit nakikialam ang lahat sa mga usapin ng pamilya nila. Naunawaan ito ni Hikaru at tinanong kung nag-away na naman ang mga magulang niya. Ngumiti si Hikaru. Malungkot na ipinaliwanag ni Yoshiki na lagi silang nag-aaway ng mga magulang niya at narinig niya sina Lola Yasaburo at ang iba pang nanghusga sa kanila. Ipinaliwanag ni Hikaru na may away din sa bahay ni Yasaburo at nagpatuloy siya sa pagsasabi na ang tagapagmana ng pamilya na si Yusuke ay may sakit. Ginambala siya ni Yoshiki at sinabi nitong hindi naman may sakit si Yusuke at patuloy na ang nayon ay maliit at magkakakilala ang lahat. Hiningi ni Hikaru na sumama ito sa kanya sa bahay niya ngayong gabi at nakipaglaro si Hikaru kay Yoshiki at ngumiti. Bumalik tayo kina Yoshiki at Hikaru at nakita natin si Hikaru na tinatawag si Yoshiki na umiiyak at tinatanong si Hikaru kung bakit ito namatay at iniwan siya. Namangha si Hikaru, tumayo si Hikaru at nagpaliwanag na aalis siya at bibigyan ng oras si Yoshiki na mapag-isa, pero pinigilan siya ni Yoshiki na huwag umalis, pagkatapos ay nagpaliwanag si Hikaru na hindi mapapalitan si Hikaru pero ipinapangako niya kay Yoshiki na palagi siyang poprotektahan at kung may kailangan ito, gagawin niya. Makikita ang mga kalalakihan sa nayon na nagtatanong kay Tanaka kung pinipigilan nga ba ng ginawa niyang hadlang ang bagay na yun na lumapit sa kanila at tinatanong din nila kung kaya bang lagyan ng hadlang ang buong nayon. Ipinaliwanag ni Tanaka na mahal ang mga hadlang na ito at sa bawat isa ay nawawala sa kanya ang isang bahagi ng kanyang katawan. Namangha ang mga kalalakihan sa nayon nang marinig nila ito at nagpatuloy si Tanaka na kinaiinisan niya ang paraan ng pagtatrabaho ng kumpanya niya kaya tinanong siya ng isang lalaki sa nayon kung narito na ba ang bagay na iyon at sumagot si Tanaka na wala ito ngayon pero narito na ito noon at nagpapaliwanag na marahil naaakit ito ng maraming tao sa festival dahil mahilig ito sa masisikip na lugar. Pero hindi niya moari kung paano ito nakapasok sa gitna ng karamihan nang hindi napapansin, iniisip niyang nag-iba ito ng anyo sa riles ng tren. May naririnig kaming bumubulong na paparating na ito at may nakikitang mukha sa pagitan ng mga harang, biglang may kamay na tumama sa isang bagay at may narinig kaming tunog. Pagkatapos noon, nakita namin ang babaeng nakasalubong ni Yoshiki sa tindahan na nakatayo sa riles ng tren at nagpapaliwanag na ayaw na niyang magkagulo pa. Nakikita natin na may mga alaalang bumabalik sa kanya at umaasa siyang maayos lang si Yoshiki. Babalik tayo sa pangyayari kay Hikaru at makikita natin. Naglalakad si Hikaru sa gitna ng mga puno habang umuulan, may dala siyang bag. Bigla siyang nadulas dahil sa putik at nadapa, nasugatan, at napaisip kung mamamatay nga ba siya. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama dahil nabigo siyang gampanan ng tungkulin ng pamilyang Ando, at ayaw niyang mahirapan ulit ang kanyang ina. Ayaw din niyang malungkot ang sinuman, at naisip niyang mag-iisa siya kung sakaling mamatay. Si Yoshiki ang tinutukoy niya. Ayaw niyang mapag-isa ito. Bigla siyang nagtaka kung ano yun, at paliwanag niya ay hindi niya makita ng malinaw dahil sa dugo sa kanyang mata. May nakita siyang papalapit na pulang ilaw, at naisip ni Hikaru kung ganoon nga ba ang itsura ng dakilang Nunoki. Itinataas ni Hikaru ang kamay niya at humihiling na mayroong kahit sino na papayagan siyang makasama.